Pinakapoging scooter ng Yamaha sa Mio series, Yamaha Mio Gravis 125. Magkano na nga ba ngayong taon? Bago natin silipin yung kanyang presyo ngayong taon, so tingnan muna natin yung kanyang specs at mga features. Tara, samahan nyo. Color ng Mio Gravis na i-review natin ngayong araw ay Glam Petrol. Parang green siya or dark petrol green. Sa kanyang looks ay napaka-attractive. Medyo sporty design din, medyo mabait tingnan kasi hindi kagaya ng ibang 125cc na medyo sharpy yung design or may mga sharp edges dito sa kanyang gilid. Ang Yamaha Mio Gravis ay medyo bilugan siya. Sa kanyang looks wala tayong masabi. Maganda yung kanyang dimension. Sakto lang yung laki, yung lapad. So nung sinakyan natin, sinukat natin, hindi siya ganun kaliit, hindi din siya ganun ka-bulky, parang saktong-sakto lang talaga siya. Mamaya susukatin natin yung kanyang seat height para may reference kayo kung balak yung kumuha ng Yamaha Mio Gravis. Dito sa kanyang front face, kung titingnan mabuti, yung kanyang headlight ay parang almond shape na dumagdag talaga sa lakas ng dating ng motor nito. Agaw pansin dito sa motor na to, yung kanyang V-shape na kulay blue na lens, sumunod sa hugis ng kanyang headlight na V-shape na rin. Yung version 1 kasi hindi siya V-shape. Ang version 2 na nire-review natin ngayon ay talagang V-shape na siya kasi yung kanyang mga turn signals ay dito banda sa itaas. At sa kanyang headlight nga ay naka-LED na. Integrated dito yung kanyang mga signal light na naka-bulb type naman. Sa below 125cc ng Mio series ay ito talaga yung medyo bulky kumpara dun sa mga Mio Sporty, Mio I, mas bulky siya or mas malapad siya kumpara dun sa ibang Mio. Dito sa kanyang head ay may kombinasyon ng dalawang kulay. Wala namang masyadong decals dito. Agaw pansin lang yung mga deep line na naghiwalay dun sa dalawang kulay na meron yung motor na to. Kung pagbaba natin dito ay makikita natin yung pride of ownership ng Yamaha logo. Sa gilid naman sa bandang kanan pagka nakaharap tayo sa motor ay merong Mio na decals at dito naman sa kanyang kaliwang bahagi ay may maliit na font na nakasulat ang stop and start system na isa sa mga feature ng motor na to. Tapos dito sa pinakagitna ay makikita natin yung Gravis. Pagdating dito sa kanyang gilid, dito sa kanyang unahang bahagi, ay makikita natin ang decals na Yamaha. Maliit lang ito na may black background at may konting linya lang na parang kulay gold. Pagdating dito sa kanyang hulihang bahagi, dito sa kanyang gilid ay makikita natin yung Mio at naka-emblem yung Gravis na kulay silver na talagang nagpadagdag sa pagka-premium ng motor na to. Pagdating naman sa kanyang underseat compartment, dahil nga medyo bulky yung motor na to, talagang marami na tayong mailalagay dito at kasya dito yung half-face na helmet dahil may sukat ang kanyang compartment na 25 liters. Naka-blue core technology na rin ito na more power pero less fuel. So isa din ito sa magandang features ng motor na to. Naka-stop and start system na rin ito na kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds ay kusang mamamatay ang engine natin na nagre-resulta sa mas matipid na gas at kung aandar naman tayo ay pipihitin lang natin ang silinyador at kusang mabubuhay ang engine ng motor na to. Napaka-futuristic na rin ang motor na to na bukod sa mga features na nabanggit natin, nilagyan na rin ito ng Yamaha Y-Connect. Sa ganitong klaseng features, pwede na natin siyang i-connect sa ating mga cellphone. Malulocate natin siya kung saan tayo huling nag-park, kung kailan tayo magpa-maintenance, at nakapaloob na rin dito yung iba pang mahalagang bagay sa motor na to. Di susi pa ang motor na to, hindi pa siya keyless, pero ang kagandahan nito ay may shutter lock naman siya at meron na rin siyang 12 volts na power outlet. Bibilhan nyo na lang ito ng adapter para sa USB. Pwede na tayo mag-charge dito lalo na kapag nasa long ride tayo. At ang isa pa sa nagpaangat sa motor na to ay ang kanyang tangke. Nandito na rin yung takip ng kanyang tangke na hindi na tayo mag-worry pa kung marami tayong mga dalahin sa likod. Lalong-lalo na kapag delivery rider tayo na minsan ay talagang marami tayong dalahin sa likod. Minsan naka-packaging tape o nakatali. Hindi na natin siya kailangan pang tanggalin kapag naubusan tayo ng gas kasi nandito na nga yung tangke ng motor na to sa bandang ibaba. Yung kanyang takip ng tangke, nandito na rin. Talagang napaka-convenient ng motor na to. Nakayang pumarga ng 4.2 liters at ang kanya namang fuel consumption ay naglalaro sa 45 to 50 kilometers per liter. Depende yan sa driving style natin, sa bigat ng rider at syempre sa road conditions. At sa kanya namang switches, dito sa left side ay makikita natin yung high beam and low beam, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa kanan ay makikita natin stop and start system, hazard switch at ang kanyang electric starter. Speaking of electric starter, so wala pong kickstarter yung motor nito.
Sa kanya namang panel ay naka-fully digital. Medyo maliit lang siya na pahaba. Medyo unique yung kanyang datingan. Napaka-detalyado ng panel niya. Lahat naman ng pangunahing detalye sa motor na to, makikita na natin dito sa kanyang panel. Isa din talaga sa hinangaan ko sa motor na to ay talagang malalapad yung kanyang mga gulong na talagang alam natin na pagka malalapad yung gulong ay napaka-stable nito lalo na sa mga cornering. At syempre sa long ride din, dahil ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 190 by 12. Naka-tubeless na rin ito, naka-mags type. Talagang yung kanyang mags makikita natin na talagang napaka-durable. At sa likuran naman ay may sukat na 110 90 by 12. Talagang napaka-lapad nito. Tubeless na rin at naka-mags type. Nung sinakyan ko siya tapos siningnan ko yung kanyang turning radius, malawak naman yung sakop ng kanyang turning radius. At syempre, napakalapad din ng kanyang upuan, so napaka-komportable nito, lalo na sinakyan natin, hindi lang sa rider, maging sa ating mga back ride. At kung tatanungin nyo naman yung kanyang front brake, naka-disc brake ito, at sa hulihan naman ay naka-drum brake na okay lang naman dahil small displacement lang yung motor na to. At isa pa sa magandang feature ng motor na to ay talagang hindi siya may stress dahil may SMG na siya or Smart Motor Generator. Pag start natin yung motor, tahimik siya tapos smooth yung makina natin. Sa kanyang front suspension naman, naka-telescopic fork. Napakaganda din nung trinay natin siyang laro-laruin. Sa hulihan naman ay naka-single-sided shock swing arm. Maganda din yung suspension nung trinay natin siyang laro-laruin. At punta naman tayo dito sa pinakapuso ng motor na to, yung kanyang specs. 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, FI na siya. Talagang mas matipid sa gas. Nakayang magbigay ng maximum power na 7.0 kW or 9.5 PS at 8,000 RPM. At may maximum torque naman dito na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Electric start, ang kanyang burn stroke ay 52.4 by 57.9 mm. Naka B-belt kaya automatic siya. At ang kanyang seat height nung sinukat natin ay talagang Pinoy height friendly naman siya dahil napaka-komportable. Upuan ito sa height ko na 5'5 hanggang 5'6. Abot-abot natin yung ground. Hindi tayo dito tiptoe. Kayang-kaya din ito ng mga lady rider or yung mga beginner pagdating sa pagmamaneho ng motor. Dahil ang seat height nito ay may sukat na 780 mm. Napakagaan na rin ng motor na to dahil katamtaman lang yung kanyang bigat. Abot na natin yung ground. Tapos medyo may kagaanan din ang motor na to na may bigat na 102 kg. Kayang-kaya natin talaga siyang dalhin. At talagang katamtaman lang din yung kanyang ground clearance. So, hindi lang tayo sasayad dun sa mga standard na humps or malulubak na kalsada dahil ang kanyang ground clearance ay may sukat na 135 mm. Naka-park brake lock na rin siya na kapag naipark natin ito sa alanganing lugar na medyo matarik, ay hindi tayo mag-worry na baka matumba or aksidenteng gumulong yung motor natin, matumba, dahil pwede nating i-lock yung kanyang gulong. Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang posibilidad na matumba or gumulong yung motor natin. Sa mga owner na ng Yamaha Mio Gravis, sa dami ng features ng motor na to, sulit ba ang Mio Gravis? So comment nyo nga sa ibaba. Bago natin silipin ang SRP ng Mio Gravis 125 ay shoutout muna kanila Eliezar Tumama, Zimira Kapati, JR, Goldie Rouser, Jeffrey Lavina, pati na rin kanila Cindy Joyce Jordan, Tommy at Rizal Donor. Sa gusto magpa-shoutout sa susunod ay mag-comment lang sa video na to. Thank you! At sa presyo naman ng motor na to, meron siyang SRP na 92,900 at kung gusto nyo naman ng installment ay pwede kayong mag-down dito ng minimum na 10,000. Ang magiging monthly nyo kapag kinuha nyo ito ng 1 year ay 9,327 at kapag 2 years naman ang magiging monthly nyo dito ay 5,647 at sa 3 years naman ang magiging monthly nyo dito ay 4,420. So mga dude, sa inyong palagay, sulit pa ba ang Yamaha Mio Gravis ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. So hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video at bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag nyo naman kalimutang mag-like at isubscribe nyo na rin para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.